Okay, sa hapong ito magpatuloy po tayo sa ating pong mga pag-aaral sa Aklat ng Kawikaan, mga piling kawikaan sa Aklat ng Kawikaan. So kung papaanong meron tayong series sa Book of Numbers in the morning, we are doing this series in the afternoon. And at this time, I want to entitle our message, Upholding Justice to the Poor from the Book of Proverbs. But before we read that, gusto ko lang ding sabihin na marami po sa Aklat ng Kawikaan na pwede tayong mapag-usapan patungkol sa poor. Kaya lang, I will be choosing some parang mas focus lamang kung ano yung magiging treatment natin sa mga mahihirap. At ito'y maging dream natin sa bayan na meron tayo ngayon na sana ito ang mangyari maging sa pagtrato ng ating gobyerno o ng ating lipunan, maging sa mga taong aba o dukha. Now, katatapos lamang siguro, alam natin, ng presidential election sa Amerika at napaka-intriguing nitong election na ito sapagkat ang nanalo ay si Donald Trump na, ang totoo, napakadami niyang mga legal cases, no? Sa state and federal levels, pero siyang nanalo. At personally, mga kapatid, gusto kong manalo si Trump, hindi dahil kay Trump, kundi dahil ayoko ng ideology ng mga Democrats, sapagkat very anti-Christian at anti-morals ang mga ideolohiya ng mga Democrats, unlike ng mga Republicans. Pero hindi ito para ikampanya dahil ang mga Republicans, no, alam natin lahat naman merong mali, no, may mga blotches ang bawat isa. Pero ang nakakagulat, nanalo si Trump sa kabila na ang daming mga kaso sa kanya, maraming pangit na mga sinasabi sa kanya sa media, pero landslide, no? He was able to get the landslide from the Electoral College and also from the popular vote. At sabi ng mga political analysts, pag binasa niyo yung mga statement ng mga political analysts, bakit nanalo si Trump, ang dami na lang sinasabi, na napakadami. At minsan, hindi ko na rin binasa yung iba. Pero merong mga sinasabi si Trump na maaaring nakakakuha ng atensyon ng mga tao. Halimbawa, isa sa mga significant issue na nag-stood out ay yung tinatawag niyang bread on the table question. What is bread on the table questions? Sabi niya, are you better off than you were 4 years ago? Kamusta? Guminhawa ba buhay mo? Sa loob ng 4 na taong nagdaan? Of course, majority ng sagot ng marami, hindi. So yun, ay isang malaking punto sa kanya. So ang ibig sabihin, kapag kinasangkapan mo, pag ang larangan ng ekonomiya, ang larangan na may kinalaman sa kambuhayan, malaking minsan puntos yan sa isang politiko. No? Kaya nga, di ba, dito sa bansa natin, kinakasangkapan ng mga politiko sa kanilang pangangampanya ang mga mahihirap. Kaya si ERAP ay para sa mahirap, no? At sabi ng dating Pangulong Noynoy, kung walang korap, walang mahirap, no? Sabi naman ng Pangulong Digong, no? Ano sabi niya? Patayin ang mga kriminal, no? At ang mga nasa droga para buhay guminhawa. Di ba? Sabi niya gano'n, ano? Sabi naman ng pangkasalukuyang presidente natin, pagkakaisa ng Pilipino ang susi ng pag-asenso. No? Bumukhang wala ng pagkakaisa ngayon. No? Nangyayari. However, ang problema, pag susunod na eleksyon, yan na. Certainly, the incumbent administration will face criticism for its failure to eradicate poverty. No? Yan ang talagang nangyayari. Now, ang Aklat ng Kawikaan ay koleksyon ng mga wisdom sayings. It's a wisdom literature ay nag-offer ng mga significant insights sa topic ng kahirapan at sa mahihirap, poor and poverty. Now, sa hapong ito, mag-focus lang tayo doon sa paano ba dapat tratuhin ang mga mahihirap. No? Ngayon, sino ba yung mahihirap?
Sabi nga sa akin kanina ni Sir, it's a matter of perspective. Ano ba yung mahirap at ano ba yung mayaman? So, hindi na natin pag-usapan kung gaano kahirap ang mahirap at paano natin susukatin ang hirap at paano natin susukatin kung sino yung mayaman at mayaman. Pero we will focus on how we are called to treat the poor according to the principles found in the wisdom literature, like the book of Proverbs. So please turn with me to Proverbs chapter 29, verses 13 to 14. Ang sabi rito sa Tagalog, ang dukha at ang nang-aapi ay nagkakasalubong. Ang mga mata nilang pareho ay pinagliliwanag ng Panginoon. Kung ang hari ay humahatol sa dukha ng may katarungan, ang kanyang trono ay matatag magpakailanman. Now, gusto ko lang ulitin ang sinabi ko doon sa men's fellowship namin kanina na pag binasa po ninyo ang wisdom literature, hindi natin dapat tingnan itong mga pangako rito na isang covenant promise. Pag sinabi natin covenant promise, talagang mangyayari yon. No? Halimbawa, pag sinabi ng Biblia na believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, that is a covenant promise. Walang duda na mangyayari yon. At walang pwedeng magsabi na hindi totoo yon. Ito'y magiging totoo sa lahat ng mga nanampalataya kay Kristo na sila'y maliligtas. Pero sa Aklat ng Kawikaan, ito ay produkto ng isang obserbasyon ng isang taong marunong. Ginather niya sa kanyang isipan ng lahat ng mga nangyayari, no? At kumuha siya ng mga general principles out of that at nagbigay siya ng mga prinsipyo na dapat gawin ng sino man na lalo na ng mga taong babasa ng kanyang sulat. So ito yung mga prinsipyo na ginather. Kasi alam nyo, kung gagawin natin covenant promise ito, hindi lahat ng mga sinasabi rito totoo na mangyayari sa'yo. Halimbawa, may sinasabi sa Biblia na ang taong, dito sa Kawikaan, ang taong nagsusumikap ay, sasagana ang kanyang buhay. Totoo ba yon? Lagi? Ha? Hindi naman, di ba? Maraming nagsisikap, sumasagana. Pero, hindi lahat. May mga kilala ko, napakasipag, sobrang sikap. Pero hindi naman maasenso ang buhay niya, hanggang ganun pa rin siya. No? Anong ibig ko lang sabihin? Kasi nga, this is not a promise. This is a wisdom literature. Nagbibigay siya ng payo, no? Na ito ang pwedeng mangyari sa iyo. Kung gagawin mo ang mga bagay na ito, pwedeng mangyari sa iyo ayon sa providensya at kalooban ng Diyos kung susundin natin ang kanyang prinsipyo. Now, dito sa binasa natin, pinakita sa atin dito, ano ba yung magandang treatment sa mga aba, sa mga dukha. At sana, itong mga bagay na pag-aaralan natin, ito'y maging pangarap din natin at panalangin natin sa ating bayan. No? Sapagkat alam natin na hindi pa nangyayari ang marami sa binabanggit dito. So, ang mensahe na gusto kong bigyan pansin na ito, our just treatment of the poor and needy reflects God's character in us. Our just treatment of the poor and needy reflects God's character in us. And I have two headings. First, let's look at the equality in treating the poor. And then secondly, the equity in treating the poor. First is the equality in treating the poor. Now, you would notice that the poor man is put in contrast with the oppressor. Ang isang taong mahirap, kinontra siya, saan? Sa mga oppressor, yung mga nang-aapi. Ba, sabi doon, sa talata na binasa natin, ang dukha at ang nang-aapi ay nagkakasalubong. So, hindi sinabing ang dukha at ang mahirap. Ang dukha at ang mayaman. Kundi ang dukha at ang nang-aapi. So, ang contrast dito, merong dukha, merong mga oppressor o nang-aapi. Pero sabi, they share a fundamental commonality. Ano yun? The Lord gives light to the eyes of both. Ang Panginoon ang nagbibigay ng liwanag sa kanilang mga mata. Alam niyo yung salitang yon, yan ay isang Hebrew expression. Nang ibig lang sabihin nun, yung salitang to give light, it is another way of expressing the gift of life itself. It is another way of saying,
the Lord gives life to them both. Ang Panginoon ang nagbibigay sa kanila ng buhay pareho. Parang sinasabi nito, merong mahirap, merong nangaapi, pero pareho silang binigyan ng Diyos ng buhay. Ang buhay nila nanggaling pareho sa Diyos. Ang origin ng kanilang life ay ang Diyos mismo. No? Yun ang sinasabi niya rito. So, these distinctions highlights that the poor are being actively oppressed by those who wield power unjustly. So, merong mga tao na maaring may kapangyarihan o may impluensya, no? At dahil sa kanilang kapangyarihan at impluensya o nakaaangat sila sa karamihan, ginagamit nila yung kanilang kalalagayan para apihin ang mga taong mahihina at dukha. So, yun ang ginagawa rito. So, to oppress means, sinabi oppress, so sa Tagalog ay nang aapi, ibig sabihin na ay to demean. No? Parang, ano ba yung Tagalog ng demean? Parang nilalait, no? Or mistreat the poor o minamaltrato. Dinideny yung fair and equal treatment. Bagaman ang Diyos na siyang lumikha sa kanilang pareho, ang pinaggalingan ng kanilang buhay. Pareho silang nanggaling sa Diyos, pareho silang pinagpala ng buhay ng Diyos, kaya lang yung isa ay mahirap at yung isa ay nang-aapi. Now, dito makikita natin na may mga nagsasabi na, kasi sa Bible kasi, di ba, para bang bias daw ang Diyos sa mga mahihirap. Nalala ko nung araw, pagka sinasabi ko doon sa isang kapatira na, wala naman, hindi man siya taga rito, sinasabi ko, pag-pray mo ha, kasi marami sa amin na walang trabaho ngayon, marami sa amin ay medyo hirap ang buhay ngayon. Ang sagot niya lagi, malapit naman ang Panginoon sa mga mahihirap. Mahal naman ang Panginoon ang mga mahihirap. Di ba? Yun ang sagot. Now, di ko sinasabing mali yun, pero minsan dapat din nating bigyan ng tamang pananaw o perspective yung bagay na yon, mga kapatid. And I agree with Pastor Noel Espinosa, and by the way, it helps a lot yung kanyang article na pamagatang article, Wisdom in Nationhood, no, doon sa mga preparation ko dito sa portion na ito ng Book of Proverbs. Sabi ni Pastor Noel Espinosa, dapat ilagay yun sa tamang perspective. Pag sinabi nating mahal ng Diyos ang mahihirap o may pagkiling siya sa mga mahirap, hindi dahil partial ang Diyos. Actually, impartial ang Diyos eh. Impartial siya. Kaya lang, tayo ang merong partiality. Tayo yung merong, di ba? May kinikilingan tayo. At dahil dun sa pagkiling natin sa mga higit na mas nakaaangat kaysa sa mga taong mahihina, nagre-react ang Diyos doon sa ginagawa natin. Ipinapakita niya yung pagmamahal niya doon sa mga taong inaapi. So, the point is, God is always perfectly impartial, and His impartiality is His response to humanity's inherent partiality. At dahil doon, ang tingin natin, ay mukhang may pagkiling ang Diyos talaga sa mga mahihirap. No? Pero ang totoo, impartial ang Diyos sa lahat. Kaya lang, dahil nga ikaw, tayong lahat bilang mga makasalanan, meron tayong di ba? Meron tayong sabihin na nating pagkiling. Ano bang tawag yan? Pagkiling. Meron tayong leaning lagi, no? Di ba? Halimbawa, pag may taong dumating dito na medyo kilala, si mayor nandyan. Si congressman. Di ba parang ganyan? Di ba may iba yung dating, no? Kaya nga tawag natin sa kanila, honorable. No? Honorable. No, your honor. No, para bang yung ibang walang posisyon sa gobyerno ay hindi honorable. No, parang ganyan. Pero ang punto rito, mga kapatid, whenever we read in the Bible that God shows concerns or special favor to the poor, it is just because He is interacting with our partiality. So, halimbawa, sabi ng Proverbs 19:17, whoever is generous to the poor lends to the Lord and He will repay him for his deed. Or, sabi, Proverbs 31:9, defend the rights of the poor and the needy. Na bakit sinasabi ng Diyos yun? Hindi, sinasabi ba ng Diyos yun dahil mas
mas may healing siya sa mga mahirap, may bias siya sa mahirap? Hindi. It is because humanity in general neglects and oppresses the poor and the weak. And God's care for the poor reflects His justice, addressing the imbalance caused by human partiality and injustice. So, naintindihan natin, mga kapatid? He is reacting to the partiality of man as a sinner, to the poor and to the weak, and thus, it highlights His concern, His love, and His justice that He wants to give for the poor. Because God is impartial, and God is the God of justice. And one of the most fundamental perspective on humanity is not based on economic status, but on creation. Dapat ganun ang tingin natin. Pagka tumingin tayo sa tao, hindi natin dapat tinitingnan siya sa kanyang katatayuan sa buhay. Mayaman ba siya? Mahirap ba siya? Nasa mataas na antas ba siya ng lipunan o nasa mababang antas ng lipunan? Ano ba yung paraan ng kanyang pananamit? Siya ba ay laging naka-branded o galing sa UK ang kanyang mga damit? So parang ganyan, ano? Hindi natin tinitingnan kung siya ba ay nakatira sa isang prestigious na subdivision o siya ay nakatira sa isang simpleng community lamang. Ang unang dapat tingin natin at ang unang pag-iisip natin sa tuwing tinitingnan natin ng isang tao, siya ay nilikha ng Diyos. Hindi sa kanyang kalalagayan, hindi sa kanyang katatayuan sa buhay, kundi sa kanyang kalalagayan bilang nilikha ng Diyos. At dahil nilikha siya ng Diyos, siya ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos tulad ng bawat isa sa atin. At palagay ko kung ganyan lagi ang ating isipan at damdamin, mababago yung pananaw natin sa isa't isa. Tama ba yun? Mababago yung tingin natin maging sa takbo ng ating mundo at lipunan na meron tayo. Kasi walang pinagkaiba yan. Halimbawa, nakakita ka ng isang painting, no? At doon sa painting na yan, hindi mo nagustuhan. Ano ba namang klaseng drawing yan? No? At gusto mo nang mamintas. Nung pipintasan mo na, may nagsabi sa'yo, alam mo ba ang nag-drawing niyan ay si Fernando Amorsolo. Si Juan Luna, mababago yung pananaw mo. Ito ka muna. Mga mahuhusay at mga kilalang, di ba, artist ang mga ito. Ganon din dapat yun mga kapatid. Kung titingnan natin ang isa't isa, bilang mga nilikha ng Diyos, ayon sa kanyang wangis, mababago yung tingin natin sa ating kapwa. Ano man ang pagkatao niya? Ano man ang personalidad niya? Ano man yung appearance niya? Ano man yung, di ba? Yung idiosyncrasies na meron siya. Kasi, ganyan tayo minsan sumukat, no? Ng isang tao, yung astig, no? Yung isa naman ay tahimik, no? Hindi natin dapat sinusukat lang doon, kundi sinusukat natin unang-una dahil siya ay wangis ng Diyos at siya ay reflection ng craftsmanship ng ating Creator. Isa sa magandang halimbawa niyan sa Bible ay makikita natin sa aklat ni Esther. You remember the story about Esther? So merong isang lalaki doon, ang pangalan si Haman, nag-Haman, no? Minanipulate niya yung Persian king, no, na si Artaxerxes, na dahil sa kanya mga manipulative words, na-convince niya yung hari ng Persya na gumawa ng isang batas para i-exterminate ang lahat ng mga Hudyo na nakatira sa Persya. Ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi makatulog itong yung hari ng Persya. Sabi niya, magbasa nga tayo ng mga, ano ba yung mga nandyan sa mga chronicles natin? At nabasa roon na mayroong isang lalaki na ang pangalan ay Mordecai ay gumawa ng napakagandang bagay sa kaharian at iniligtas yung kanyang buhay pero hindi nabigyan ng credit. Hindi nabigyan ng parangal. Sabi niya, nabigyan pa natin ng parangal ang taong ito? Hindi po. Alam mo ang ginawa ng hari? Ibinigay niya yung kanyang singsing kay Mordecai. Yung pagbibigay ng singsing kay Mordecai ay simbolo ng proteksyon ng hari sa kanya. Kahit na siya isang Hudyo, anuman ang
hindi agad mababago no nung hari ng Persia yung kanyang deklarasyon, yung kanyang batas na exterminate yung mga Hudyo ayon sa manipulations ni Haman. Pero dahil may sing-sing si Mordecai, yun ang magsisilbing protection niya. So gusto kong tingnan natin, ganun ang bawat isa, mga kapatid, na anumang insignificant man tayo o ang sino mang tao sa mata ng nakararami, they are made in God's image and He has a dignity, an equal worth, being created in the image of God. And that is His protection, na meron siya. And that reality, brethren, must be evident in the church. Katulad ng sabi ko, we cannot see this in our society. Kahit anong gawin natin, nakikita natin, meron talagang inaapi, meron talagang naghihirap, merong pinahihirapan ng husto, merong not equal treatment sa mga taong nasa ibaba. Pero, hindi man natin agad na makikita ito sa ngayon. Ito'y naway maging pangarap natin sa ating bayan. Pero, yung pangarap na yan ay dapat simulan natin sa iglesia. Yung realidad ng equality ay dapat nakikita sa pagtitipon at pagsasama-sama ng mga tao ng Diyos sa iglesia. Ang iglesia ay isang lugar hindi lamang ng mga taong tinubos, kundi ito'y isang lugar na ang impartiality ay pinapractice. Yung bang patas ang pagtingin sa isa't isa. Alam nyo, ang early church, yung unang iglesia, nasyak ang lipunan na kanilang kinagagalawan noon dahil nakita nila sa iglesia lang nangyari na ang mga masters at ang mga slaves ay magkasamang sumasamba sa iglesia. Magkasama na nakaupo at nagbibigay puri sa Panginoon na hindi nakikita yon nung unang panahon sa labas ng iglesia. Noon ay talagang kitang-kita na nila ang pagkakaiba. Ang mga alipin ay alipin. Ang mga masters ay masters. Pero doon sa iglesyang sa Bagong Tipan, isang iglesia na tinubos ng Panginoong Jesucristo, mga alipin at mga masters magkasamang sumasamba, magkasamang nagpupuri, magkasamang naglilingkod sa Panginoon. Kanilang sinet aside ang kanilang social differences at sapagkat dito sa loob ng iglesia, dapat napapractice ang mga bagay na ito. Such practice, brethren, was unimaginable at the time. Yet, that is the essence of the church. That is the essence of the church. Ang totoong diwa ng iglesia, isang lugar na nagsasama-sama ang bawat isa kahit sila ay magkakaiba-iba ng personalidad at ng katatayuan sa lipunan. Kaya nga, pag binasa natin si Apostle Paul, di ba merong binabanggit si Paul sa Colossians, sa Ephesians, nababasa niyo ba yung salitang one new man? Yung salitang one new man, hindi yun tumutukoy sa individual na Christian. Tumutukoy yun sa community of the believers. Yung community of the believers ay tinawag ding one new man. Isang bagong pagkatao. Sabi ko kanina, hindi siya individual, kundi ito'y mga tao na may kaugnayan kay Kristo at tinawag na one human. So, ang value ng isang iglesia ay hindi sinusukat sa dami ng kanilang dumadalo roon, sa laki ng budget na meron sila, sa economic influence ng mga miyembro na nandoon. Kung ang mga umaattend ba roon ay may mga magagarang kotse, pag dumarating sila sa simbahan, o ang iba ay nagko-commute lamang, hindi doon. Sinusukat ang totoong iglesia bilang bahagi ng new humanity in Christ. We are one human. We are all equal before God because we are one human in Christ. That is the first thing na sana maging pangarap natin
sa mundo na meron tayo, pero dapat nakikita na ngayon sa iglesia na meron tayo. Equality in treating the poor. But not only that, equity in treating the poor. Verse 14, kung ang hari ay humahatol sa dukha ng may katarungan, ang kanyang trono ay matatag magpakailanman. Now, again, ulitin ko, this is not a covenant promise. This is a general principle. Ang isa daw hari, no, na maganda ang pagtrato sa mga mahihirap. Tinatrato niya ng merong may tumatawag na sa akin na galing sa Malacanang ba to? O ano? Sandali lang po mga kapatid. Nakalagay kasi municipal hall. Totoo lang yan. Okay. Ang isa daw hari na ibinibigay ang katarungan maging sa mga taong dukha, magiging matatag ang kanyang trono magpakailanman. No, totoo ba yun? Ibig sabihin, di siya mawawala sa trono. No, hindi naman, di ba? Kaya this is not a covenant promise. This is a general principle. Kapag ang isang hari may pagmamahal sa mga dukha, may pagtrato ng may katarungan sa mga taong aba, madalas nang nangyayari, nagiging matatag ang kanyang pamumuno bilang isang hari. So, the point is, poor should not only be treated equally but justly. It makes clear to us na itong verse 14 ay trabaho ng ruler, ng namiminuno sa isang lipunan. Ito yung kanyang special responsibility to give justice for the poor. Now, siguro tatanungin natin, but justice for the poor? But hindi justice for all? Di ba yun ang madalas yung naririnig? Justice for all. Pero dito ginamit, justice for the poor. Bakit? Sapagkat, yung poor, sila yung most vulnerable, most helpless victim sa mga injustices na meron sa ating lipunan. When injustice is inflicted on the poor, especially by those in power, maaaring mayaman yan, maaaring nasa posisyon yan, ang tawag natin doon ay oppression. Pang-aapi. Oppression. At alam nyo, ang sino mang mapang-api ay kinamumuhian ng Panginoon. Ang sino mang mapang-api ay kinamumuhian ng Panginoon. Kung paano ang sino mang mayabang laban ng Diyos sa mga taong mapagmataas at nagbibigay ng biyaya sa mga taong mapagpakumbaba, gayon din sa mga taong mapang-api. Those who are people who are oppressing other people, it provokes God. No? Proverbs 22:16. Whoever oppresses the poor to increase his own wealth or gives to the rich will only come to the poverty. Nakita nyo? At this is another thing. No? As I said in the wisdom literature, kasi sabi niya, pagka ino-oppress mo daw ang poor, ano mangyayari sa'yo? Maghihirap ka. Marami na nag-o-oppress sa poor, di pa rin naghihirap eh. No? Pero generally speaking, kung walang pagtrato na tama, merong pangit na epekto ito sa kanya. Proverbs 14:31. Whoever oppresses a poor man insults his maker, but he who is generous to the needy honors him. Ang sino mang daw na nang-aapi sa mga taong dukha, iniinsulto niya ang manglilikha. Ngunit siya na mapagbigay sa mga nangangailangan ay nagbibigay ng parangal sa kanya. Matindi yung salitang yun. Di ba pagka may nagkamali sa'yo, sinasabi mo, mali yung ginawa mo sa akin. Pag sinabing mali yung ginawa mo sa akin, anong implikasyon? Itama mo. Pero pag may nag-insulto sa'yo, pag sinabi mong, you have insulted me, that's very personal. Di ba? It's very personal. Tama ba? Siguro maraming beses na nagkamali ako, sa asawa ko, sa pananalita ko, no? So, pag sinabi niya yun, yung sinabi mo kanina sa akin, hindi tama yun, ha? Sasabihin ko sa kanya, sige na, sorry na. Hindi ko na ulitin. Tama? Pero yung insulto, mabigat yun. Personal yun.
At minsan, hindi yun basta-basta, masasabi mo lang na sorry. Kasi that's insult, masakit yun. At sabi ng Panginoon, very personal sa kanya, ang isang tao na ino-oppress niya yung mga mahihirap, ito'y insulto sa kanya bilang manlilikha. Very personal yan sa kanya. Siguro sasabihin ng iba, pastor, siguro wala naman akong problema pagdating dyan. Kasi, di naman ako mayaman eh. Wala rin akong impluwensya. Mahirap lang din ako. Paano yun? Alam niyo mga kapatid, kahit na mahirap, marunong ding mang-api sa kapwa mahirap. Di ba? Meron ganun. At alam niyo ba kung ano sinasabi ng Bible doon sa mga mahirap na nang-aapi sa kapwa mahirap? Proverbs 28:3. A poor man who oppresses the poor is a beating rain that leaves no food. Ano sinasabi niya? Pagka daw ikaw mahirap, pinahihirapan mo ang kapwa mo mahirap, para daw bagyo, no? Na sumira at nagwasak sa isang lugar to the point na wala na kayong makain. No? Salamat sa Diyos, hindi dumaan yung bagyo sa atin. Sigurado kung dumaan dito si Pipito, baka hanggang ngayon wala pa tayong kuryente. Baka yung iba sa atin, walang tubig dahil nakadepende tayo sa kuryente para sa tubig natin. So maraming bagay. Yung iba talagang walang makain, gutom, di ba? Parang ganun daw. Kung ikaw mahirap, inapi mo yung kapwa mo mahirap, ganun ang mangyayari sa iyo. No? It is a reminder na yung oppression is not exclusive to the wealthy or powerful, but can exist even among those who are equally disadvantaged. And is equally destructive. So justice for the poor means what? Ensuring that they receive fair compensation for their work and diligence. This is something that we have to pray for our country and that we have to dream of. What is justice for the poor? Fair treatment. Diba? Tamang pasweldo. No, ayon sa kanilang kasipagan at ayon sa trabaho na kanilang ginagawa. Ngayon, hindi yun ang nangyayari. Ang isang tao, napakasipag niya. Itong isang tao na konti lang ang ginagawa, mas malaki sweldo. Dahil, ano? Dahil sa kanyang posisyon. Samantalang ito, kahit mababa ang kanyang posisyon, sobrang dami ng kanyang trabaho, halos sa hindi lang basta 12 hours, umaabot pa ng 15 hours, nagtatrabaho siya. Pero yung tinatanggap niyang sweldo ay napakaliit kumpara dito sa pabanjing-banjing ang trabaho. Dahil nga siya ay may posisyon at maaring dahil mataas ang kanyang edukasyon. Naintindihan niyo man, that's not fair treatment. That's very unjust. So let's pray that God will do something sa ating lipunan. Sapagkat, siyempre, minsan nakasabi ko lang naman yan dahil nakita ko naman, pag pumunta ka sa ibang bansa, di ba? Mga tao doon, cleaner lang, mabubuhay ka na talaga. Maglilinis ka lang ng salamin, o maghuhugas ka lang ng plato, pwede ka nang bumuhay ng pamilya. Dito, magtrabaho ka, maglinis ka ng, di ba, mag-cleaner ka ng bahay. Ano mangyayari? Huwag ka na mangarap na magpamilya. Kasi, ang liit ng iyong sweldo. Intindihan nyo? Yung tatayo, no, kasi may mga ginagawang kalsada no, nagpunta kami doon sa Melbourne, may mga nakatayo ng ganyan lang, tatayo lang. Diba, pag may sasakyan, stop, gaganyan lang, para, no, nakatayo lang yun na matagal. Sabi nung kasama ko, alam mo, pastor, napakalalaki ng sweldo ng mga yan. Nakatayo, sarap naman dito na lang kaya ako. No? Kasi dito, tagal kong tumatayo sa pulpito, parang ano eh. Doon, nakatayo lang, kaganyan lang, oh. Oo. May ginagawang kalsada, may construction, nakaganon lang sila, di ba? Nakita mo yun, nakatayo lang ganyan. Ang lalaki ng sweldo nun. Dahil, sinisweldohan sila ayon sa sipag at ayon sa tiyaga nila sa trabaho. Hindi dahil ayon sa kanilang posisyon lang. Naintindihan nyo? That's something that we have to pray for our country. Because merong injustice na nangyayari maging sa ating bayan. Okay? Another thing, not only that they should receive fair compensation for their work and diligence, that they should not be mistreated or denied the rights, including the opportunity to defend themselves in a court of law, if accused. You see,
If mahirap ka, ang hirap kumuha ng abogado. No? Pag sinabi ako sa PAW, magagaling nga yung mga abogado sa PAW, pero dahil nga wala kang ibibigay sa kanila, no? Maaari, malabo rin, maipanalo mo yung kaso. Maliban lang kung medyo controversial na tao ka, medyo kilalang tao ka, no? Siyempre, magiging daan din para maging viable sila at makilala sa lipunan. This is something that is happening in our country. This is something that is happening in our land. So let's pray that even yung mga mahihirap, kapag sila ay nasa ganong sitwasyon, may karoon din sila ng opportunity to defend themselves kung meron nag-aakusa sa kanila. Justice also involves giving them opportunity to work so they can provide for themselves and their families, as I said kanina. Rather than fostering dependency or encouraging idleness. You know, when we say justice for the poor, it does not mean ibibigay mo yung lahat ng pangangailangan ng mahihirap. Ang ibig sabihin natin, ibigay mo yung nararapat sa kanilang kasipagan at pagtsatsaga. Sapagkat may mga taong talagang tamad. Kaya mahirap. No? Alam nyo, nagulat nga ako eh. Kasi nung naglalakad kami sa city, may nakita ako doon yung mga homeless. Ang gaganda ng cellphone nila. Ang gaganda talaga. Apple. No? Samantala yung cellphone kung hindi nga makakuha halos ng signal. No? Tapos, may nakita pa ako. Ay, naku, may aso pa siya. Ay, yung aso niya, ang ganda ng breed. Mamahalin. Yung kanyang aso. Sabi niya, paano yan? Paano niya napapakain niya? Nandiyan lang siya sa kalsada. Ay, maraming kasi. May nagsusupply dyan sa kanila. May tumutulong sa kanila. Nakita nyo? Hindi yun ang sinasabi kong justice for the poor. Ang sinasabi kong justice for the poor, ibigay yung tamang serbisyo sa mga taong masisipag at matsatsaga. Hindi natin ini-encourage yung tinatawag na parasite or dependence to other people. Sabi nga ni Apostol Pablo, huwag pakainin ng tamad. No? So, yun ang punto ko rito. True justice seeks to uplift the poor, enabling them to contribute meaningfully to society rather than remain dependent on it. So, saan dapat makita ito? Saan dapat? Muna, sa church. Tama? So, hindi natin makikita agad-agad yan. Pangarap natin, gusto natin makita sa ating lipunan. Sana yung sino mang namumuno sa bansa, ganito ang maging treatment nila sapagkat ang verse 14, ang tinutukoy, ruler, na magbibigay ng justice dun sa mga poor, no? Pero kung hindi pa natin nakikita ngayon, mukhang walang pag-asang makita, sana nakikita sa kalipunan ng mga mananampalataya. Sapagkat alam natin, mga kapatid, na sa iglesia, hindi lang tayo nagkakatipon para sumamba. Sa iglesia, nagkakatipon tayo para tulungan ang isa't isa. We are called to help the needy. At the same time, we are also careful not to tolerate the lazy. Right? We are called to help the needy, but we will never tolerate the lazy. We support those who truly cannot sustain themselves. Perhaps may sakit na sila, perhaps ay may kapansanan sila, but we do not encourage dependency on others for their needs. One of the core reasons for our existence as a church is to demonstrate our love for justice. For God is a just God. God is a just God. So yung mga sinasabi ko rito, isang pangarap sa ating lipunan, isang panalangin sa lipunan na meron tayo, pero isang bagay na dapat nakikita na sa kalipunan ng mananampalataya na kung tawagin ay iglesia. Sapagkat nung niligtas tayo ng Panginoon, hindi lang niya inalis ang ating mga kasalanan, hindi niya simpleng inalis ang ating mga kasalanan at inignore ang kanyang katarungan, kundi pinagtibay niya pa ito. Di ba, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus para bigyan ng kasiyahan ang hinihinging
hustisya ng Diyos. Ang sakripisyo ni Jesus ay nagpapakita ng hustisya ng Diyos. At nagpapakita rin ng pag-ibig ng Diyos. So this is the model of the justice that the church is called to reflect. One that upholds righteousness, extends mercy, and ensures that justice is served, especially for the poor and vulnerable. Yan ang pangarap sa ating lipunan. Ngunit yan ang dapat nakikita sa ating iglesia. Pero ang sino mang kabilang sa iglesia ng Panginoon ay yung mga totoong may relasyon sa ulo ng iglesia. Walang iba kundi si Jesus Christ. So gusto kong muling manawagan, maaaring paulit-ulit na, mga bata, mga may edad na naririto, isang bagay ang dapat tiyakin nyo, dapat kabilang kayo sa iglesia ng Panginoon. Pero paano kayo mapapabilang? Dapat may relasyon kayo sa ulo ng iglesia na walang iba kundi si Kristo. Sana kung wala ka pa sa Panginoon, lumapit ka kay Kristo sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, iligtas mo ako, ako'y isang makasalanan. Nalangin tayo. Salamat sa iyo, aming Panginoon, sa mga salita mong ito na napagbulayan namin sa hapong ito. Sana isulat mo ang mga katotohanan ito, gano'n man kasimple ang mga prinsipyo sa aming mga puso. Panalangin namin na sana sa aming bayan, dumating yung punto na ang aming mga pinuno ay may pagpapahalaga sa mga mahihirap. Hindi ginagamit lang sila para sa mga kampanya. Hindi ginagamit lamang sila para slogan, para maging tagumpay sila sa kanilang mga pangarap na maging pinuno ng bayan. Kundi hangarin talaga nila na maibigay yung hustisya, maibigay yung tamang pagtrato sa mga mahihirap sa aming bansa na meron dito. At gayon din, aming Panginoon, bagamat maaaring hindi namin nakikita ito ng lubusan sa aming lipunan, sana sa aming iglesia ay nakikita na ito. Ang pagtingin sa bawat isa ng pantay-pantay. Ang pagtrato sa bawat isa bilang mga tinubos, ano man ang katatayuan sa lipunan, mahirap man, mayaman man, mga taong maaring may pinag-aralan o mga taong maaring kulang sa mga pinag-aralan. Ngunit merong kaugnayan kay Kristo. Matuto kami at lumago kami na yakapin ang isa't isa sa ganong klase ng pagpapahalaga. At hindi lang yon, ma-exercise sa aming iglesia yung justice, where we extend our help to the needy, but we will never tolerate the lazy. Dalangin namin ng iyong biyaya ay sumaamin at bigyan talino ang bawat isa sa amin kung paano namin i-maintain yung love and justice sa amin pong iglesia dito sa SGCC. At hindi lang dito, kundi sa maraming mga churches na nagmamahal sa salita ninyo. At ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.